A pleasant day to everyone. Ngayon po pag-aralan natin sa Genesis kung bakit ba winasak ng Diyos ang Sodom at Gomora. Ano ba ang dahilan bakit umabot sa pagwasak ang mga syudad doon? Sa Genesis chapter 18, sa verse 1, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa tabi ng mga sagradong puno ng Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano may nakita siyang tatlong lalaki, nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila yumuko ng halos said sa lupa ang mukha. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa ilalim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroroon po sa tolda," sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinadatnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, "Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya matanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh tulad ng sinabi ko? Babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Pagkatapos, umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Hindi ko lang 100% sure kung alam ni Abraham na ang kausap niya ay 2 anghel at ang Panginoong Diyos. Pero sa pagbisita na ito ng Diyos, pinagpala niya si Sarah at si Abraham. Sinabi niya na magaganap na yung pangako na sila ay magkakaanak sa susunod na taon. Bagamat si Sarah ay medyo natawa kasi kung kailang matanda na siya at menopause na at saka siya magkakaanak. Kumbaga, kung titignan mo ang sitwasyon, yung tinatawag natin fact, realidad, imposible na. Pero ang tanong mga kapatid, meron bang bagay na imposible sa Diyos? Wala. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Napakahalaga sa side ng tao na sumampalataya at magtiwala sa sinabi ng Diyos. Ngayon, pagkatapos ng pag-uusap na yon ni Abraham, naglakad na, tumayo na. Yung 2 angel, papunta na yon ng Sodom. 16, pagkatapos, umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Verse 17, so sa pagkakataon na ito, ang nag-uusap na lang ay si Abraham at si Yahweh.
Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Verse 20, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki na ng kanilang kasalanan. So dito sa verse 20, marami ng mga reports ang umaabot sa Diyos. Either siguro prayer or mga sumbong na nakakarating na sa kalangitan. At ito hindi konti. Ibig sabihin, napakarami na. Sabi sa English, tignan natin yan sa verse 16 or verse 20. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grievous. So, ibig sabihin, malala na, sobra na. Napakarami nang nagsasabi, nagsusumbong, or nananalangin, o umiiyak, tumatangis, laban sa napakalaking kasalanan, malalang kasalanan ng Sodom at Gomora. Yun na yung sitwasyon. Nakikita natin na malala na ang sitwasyon ng Sodom at Gomora. Hindi kumbaga parang katulad doon sa panahon ni Noah. 'Di ba, winasak ng Diyos o nilipol ng Diyos yung mundo sa panahon ni Noah kasi sukdula na, grabe na ang kasamaan ng tao. Bawat iniisip nila ay kasamaan. Wala nang puwang ang kabutihan sa kanilang puso. Lahat ng mga tao during those time ay masama. Buong mundo yon. Pero this time, sa pagkakataon na ito, may specific na lugar lang na tinutukoy. Sodoma at Gomora. Yung mga lungsod na iyon ay talamak na sa kasamaan. Napakarami ng umiiyak, nagsusumbong sa Panginoon Diyos sa mga karimari-marim, sa kasuklam-suklam na ginagawa or nangyayari sa Sodoma at Gomora. Sa verse 21, kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Kaya mismo, nagpadala ang Panginoon ng dalawang angel. Well, actually kasama pa rin si Lord. Sa verse 22, umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. So yung dalawa, angels yun. Yung dalawang angels ang dumiretso sa Sodom and Gomorrah. Sa Sodom and Gomorrah. Samantalang ang Panginoong Diyos at si Abraham ay patuloy sa pag-uusap. So inihayag ng Diyos yung sitwasyon kay Abraham. Okay, hindi yun inilihim ng Diyos sa kanya. Remember, ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay nasa Sodom at Gomorrah. Yun ang pinili na lugar ni Lot kasi napakaganda ng lugar na yun. Bago yun winasak, yun ay napakagandang lugar. Kaya yun ang pinili ni Lot. Nagkaroon pa ng pag-usap si Abraham at ang Panginoon. Sa verse 23, tinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabuti kasama ng masama? Sakali po bang may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Nagtatanong na si Abraham, bakit?
Kasi naroroon, di ba, si Lot at ang pamilya ni Lot. Siguro, kaya ito tinatanong ni Abraham wawasakin pa rin kaya ng Diyos ang isang lungsod kung may 50 matutuwid na naroroon? Halimbawa, name a city, o halimbawa, Kalamba. Wawasakin kaya ng Diyos ang Kalamba kung ito'y talamak na sa kasalanan at abot na sa langit ang mga sumbong, mga iyak ng mga tao dahil sa kasamaan? Subalit kung may 50 matuwid doon, sabi ng Biblia, hindi iyon, well, malalaman natin. Tignan muna natin sa verse, ulitin natin yung 24. Sakaling may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba iyon? Pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? 25. Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. 26, eto ang sagot ni Yahweh. At tumugon si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. So napaka-ganda nun. Kapag mayroong 50 righteous sa isang city, bawa dito sa Kalamba, hindi ito mawawasak kasi may 50 righteous. Ano yung pwede nating matutunan dito? Mga kapatid, sikapin nating ibahagi ang mabuting balita sa mas maraming tao para mas marami ang matuwid sa mga lungsod. At upang ito'y hindi wasakin ng Diyos. Napakahalaga nun. Kung ang isang lungsod ay puro masasama kasi hindi ka nag-share ng gospel, may pananagutan ka din Kaya napakahalaga sa atin kung gusto nating ma-preserve ang ating city, share the gospel. Kasi kapag ibinahagi mo ang mabuting balita, maliligtas ang tao, magiging matuwid siya sa harapan ng Diyos. Kasi makakakilala siya sa Panginoong Yesus. Mauunawaan niya ang mabuting balita ng Diyos. Paghaharian siya ng Diyos. Mas maraming tao ang nakakakilala sa Diyos. Mas nagiging safe ang syudad na yon. Amen? Gawin natin yung ating role. Huwag natin itago sa ating sarili lang. Tayo lang ang matuwid o mananampalataya. Hindi ganun. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, go and preach the gospel. Go and make disciples. Ibahagi natin ang mabuting balita para mas maraming tao ang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Tandaan niyo yun. Mas maraming matuwid na tao sa isang syudad o lungsod, mas safe ang lungsod na yon. Amen? Tuloy natin. Sa verse 27, ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin. Alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod, alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Verse 30, huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Alam niyo, napakaganda nung ni Abraham attitude niya, napaka-humble din niya. At the same time, napakagalang niya. Somehow, nararamdaman niya na ang kausap niya ay ang Diyos. Okay? Kumbaga, hindi siya pagmataas. Minsan kasi ang mga Kristiyano ngayon, kung magsalita, akala mo kung sino
the more na nalaman natin na tayo ay anak ng Diyos, the more na magpakababa tayo kasi wala naman talaga tayo dapat na karapatan eh. Dahil lamang sa awa ng Diyos. Dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, kaya tayo naging anak ng Diyos. So napakahalaga na manatili sa ating puso ang kababaang loob. Utang natin ang lahat sa Diyos. Kung wala ang Diyos, kung di niya tayo minahal, walang kwenta tayo. Mapapahamak tayo. So tuloy natin, verse 30. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako, kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot niya, hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa 30 iyon. 31, sinabi pa ni Abraham, mangangahas po ulit ako. Kung 20 na lamang ang mga mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod alang-alang sa 20 iyon. Huling sagot niya, 32. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon. Sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. So makikita natin doon, God is merciful. God is compassionate. God is kind. Kung may 10 lang doon sa syudad ng Sodom at Gomora, hindi yun wawasakin ng Diyos. Kung may 10 matutuwid doon. Kaya lang, ang nakakalungkot, walang 10 matuwid doon. Si Lot, siguro si Lot at ang pamilya lang niya. Hindi pa rin nga natin alam eksakto, no? Gayun pa man, realize na mahalaga na may mga matuwid na tao sa mga lungsod para hindi ito mawasak. Mga kapatid, inulit ko, share the gospel. Okay? Share the gospel. Punta na tayo doon sa 19. Verse 1. Nang gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanya, tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy sa paglalakbay. Ngunit sumagot sila, wag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampalasa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Well, kung titignan natin, mukhang pareho yung ugali ni Abraham at ni Lot. In-entertain nila yung estranghero sa kanilang lugar. Pinapasok sa kanilang tahanan at pinakain. So may magandang karakter din si Lot, katulad ni Abraham. Verse 4, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Take note of that. Puro mga lalaki ang pumaligid sa bahay ni Lot. Hindi lang matatanda, kundi mayroon ding mga bata. Verse 5. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtali kami sa kanila. Ay grabe, nakaka-shock yung sinabi ng mga lalaking iyon. Mga lalaki, makikipagtalik sa kapwa lalaki. So, ibig sabihin, ang Sodoma at Gomora ay puno ng mga homosexual, ng mga bakla. Kalugod-lugod ba sa Diyos ang ganoong pangyayari? Hindi kalugod-lugod sa Diyos. Makikipagtalik ang lalaki sa kapwa lalaki. Gawain yan ng mga bakla. Hindi kalugod-lugod sa Diyos.
Huwag natin sang-ayunan ang ating mga anak kung sila ay nagkakaganyan. Dumating ang galit ng Diyos sa Sodom at Gomora dahil sa sukdulang kasamaan nito na nakarating sa kanya dahil marami ng mga umiiyak, nagsusumbong sa Diyos sa mga masasamang ginagawa ng Sodoma. At dito makikita natin yung sitwasyon. Ito na yung actual na sitwasyon. Kung paanong ganid sila sa laman. Lalaki sa lalaki. Verse 6, lumabas si Lot at sinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin niyong iyan." So ibig sabihin, si Lot ay nagpapakita ng katuwiran o pagiging matuwid. Sapagkat in-acknowledge niya na ang gagawin ng mga iyon ay masama. So ibig sabihin, hindi nakikiisa si Lot sa kanila. Si Lot lang ang naiiba sa kanila. Verse 8, "Ako'y may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito na mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." Itong verse na to, hindi ko ito lubos na maintindihan, mga kapatid. Kasi mga anak niya yun eh. Although, maaaring ito ay bahagi ng kanilang kultura. Mas mababa ang tingin nila sa mga kababaihan noong panahon na yun. Mas pinahalagahan pa nila itong kanilang guest. Although yun nga, meron yung connection sa kanilang culture. Verse 9, ngunit sumigaw sila, yung mga lalaki doon, yung mga nakapaligid. "Huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila." Tinulak si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. So tingnan natin na napaka-violente ng mga taong ito. Ang mga tao sa Sodom at Gomorrah, specifically mga lalaki to eh. Sila ay mga bakla or bisexual. At sila ay napaka-violente. Kung hindi nila makukuha yung gusto nila, ipagpipilitan nila, tinulak nila si Lot at tangkang wasakin ang pinto para makapasok sa bahay ni Lot at kunin yung 2 bisita. Verse 10, ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Okay. So, ginawa ng angel, kinuha si Lot. Sabay sinara yung pinto. Verse 11, pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Akala kasi ng mga tao doon, ng mga bakla, akala nila ordinaryong tao yung nandun kay Lot. Well, siguro, yung 2 angel, siguro maputi, makinis, mga gwapo. Hindi nila na-realize kasi nga wicked sila na ang 2 lalaking yon ay hindi mga tao, kundi mga anghel. So, binulag ng anghel yung mga lalaking iyon para hindi nila makita ang pinto. Sa verse 12, sinabi ng 2 panauhin kay Lot, "Magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito." Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Take note of that. Ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin sa Kanya. Sa mga iyak, sa mga panaghoy, sa mga sumbong. Nakikinig ang Diyos. Lalo na, napakarami na ng nananalangin. O napakarami na ng umiiyak. Mga kapatid, meron din tayong makukuha dito eh. Kapag tayo ay patuloy na nananalangin sa Diyos para sa ating bansa at sa buong mundo,
makakaasa tayo na ang Diyos din ay sasagot. Kasi ito, tinugon na ng Diyos yung mga dalangin, mga sumbong ng mga tao patungkol sa Sodom at Gomora. Huwag nating isipin na ang ating mga panalangin ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, pakikinggan ng Diyos ang ating mga hinaing sa Kanya. Kaya huwag tayong magsawa na ipanalangin ang sitwasyon natin ngayon. Ipanalangin natin na mawala na yung COVID-19. Ipanalangin natin na magsigaling na ang mga nagkasakit ng COVID-19. Ipanalangin natin ang mga frontliners. Kasi umaabot yan, nakakarating yan sa Panginoon. At sa tamang panahon, diringgin ng Diyos ang lahat ng mga panalangin iyan. So, kasi dito, di ba, ulitin ko yung 13. Sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito, pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Bakit wawasakin ang lungsod na yon? Kasi bilang tugon sa mga pagsamo, sa mga sumbong ng mga marami ng mga tao siguro, no, na inapi o ni-rape o nilapastangan ng mga taga-Sodoma. Umabot na yun sa Diyos eh. Kaya dumating na yung sukdulan, kumbaga, ibababa na ng Diyos ang kanyang hatol sa mga taong ito. Dahil sa talamak na kasalanan. Napahamak ang buong lungsod na yon. Dahil sa kasamaan. Mga kapatid, tignan natin pansamantala o sumandali ang ating mundo ngayon. Ang ating mundo ngayon ay talamak na rin sa kasalanan. Napakarami ng mga bakla, napakarami ng mga tomboy, napakarami ng mamamatay tao, napakarami ng nakikiapids sa hindi niya asawa. Of course, adultery. Marami nang magnanakaw, marami na ang mga pumapatay, marami na ang gumagawa ng mga bayolente. Mga kapatid, napakasama na rin ang mundo ngayon. Nakakalungkot isipin. Pero kailangan wag tayong tumigil na manalangin. Wag tayong tumigil na magbahagi ng mabuting balita. Hanggat ang mabuting balita ay naibabahagi, may pag-asa na hindi gunawin o wasakin ang lungsod. Kasi dadami ang matuwid. Dadami ang magiging anak ng Diyos. So dito nakita natin isa sa dahilan bakit or pinakadahilan bakit winasak ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Dahil sa talamak na kasalanan. Specifically, homosexuality. Maraming bakla. Parang siguro yung buong or majority or 90% of the city is mga bakla, ng mga tao. At hindi lang basta bakla, mga kapatid, bayolente. Gumagawa ng crime, ng rape, gumagawa ng mga masasama. Ang kasamaan kasi hindi isa eh. Ang isang kasamaan ay nanganganak pa ng libo-libong kasamaan. Yun yung nakakalungkot. So, dito makikita natin na ang pagkalinga pa rin ng Diyos ay nandoon sa matuwid na kay Lot, na pamangkin ni Abraham. 14. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot. Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagwasak ng lungsod. So, ibig sabihin, ilan lang sila? 4 lang. Si Lot, asawa niya, at 2 anak. So, wala talagang 10. 4 lang. Verse 16,
Nag-atubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Well, di natin alam. Bakit nag-aatubili si Lot? Dahil ba andun yung kanyang mga ari-arian? Nandun yung kanyang mga alagang tupa? Nandun yung kanyang kayamanan? Di natin alam. Nag-aatubili siya. Biruin mo, ililigtas na nga siya. Nagdadalawang isip pa siya kung sasama siya para maligtas. Nakakalungkot yung side na yun, ha. Pag ikaw ay ililigtas na ng Diyos, huwag ka nang mag-atubili. Sumunod ka kagad. Pero ganun pa man dahil sa habag ng Diyos kay Lot, alang-alang kay Abraham. Kidaladkad na sila, kumbaga pinilit na lumabas na ng lungsod. Verse 17, pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na puroon, Ginoo. Napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas niyo ako. Ngunit, napakalayo na mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? O sige, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Wow! Hindi wawasakin yung bayang iyon kasi doon pupunta si Lot. Biruin mo, may favor. May favor ang matuwid sa mata ng Diyos. Hindi niya isasama ang matuwid sa pagwasak na gagawin niya sa masasama. At hindi niya winasak yung syudad na yun o yung bayan na pupuntahan ni Lot kasi pupunta doon si Lot. Napakaganda. Kitang-kita mo yung kabaitan ng Diyos eh. Mabuti ang Diyos at iniingatan niya ang mga tao na sa Kanya ay sumusunod. Verse 21, o sige, doon na kayo magpunta. Hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya ito'y tinawag na Zor. Kita mo? Hindi pa mawawasak. Hindi makagawa yung angel. Hindi nila mawasak yung Sodom at Gomorrah hanggat hindi makakarating si Lot doon. Kasi kapag winasak nila yon, tatamaan si Lot. Ang kanilang i-spare o hindi wawasakin yung pupuntahan ni Lot. So, kailangan makarating muna ron si Lot para magawa na nila ang pagwasak. Kitang-kita mo talaga yung favor, yung pagmamahal ng Diyos kay Lot. Kasi si Lot lang at ang pamilya niya, yung naiiba doon kasi sila ay hindi talaga taga ron. Sila ay kamag-anak ni Abraham na nanggaling sa ibang place. Verse 23, mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zor. Saka pa lamang pinaulan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorrah. O, antindi. Di ba kasi sabi ni Lord sa panahon ni Noah, hindi na niya wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy at asupre. Mas matindi. Wala talagang mabubuhay sa apoy at asupre. Verse 25, tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Kung si Lot ay maiiwan doon, kasama siyang mamamatay doon. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, hindi niya wawasakin ang matuwid kasama ng masasama. Inalis muna ng Diyos si Lot doon at nilagay sa safety place. Verse 26, ano pa yung nangyari? Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Mga kapatid, pag may sinabi ang Diyos, makinig ka. Kasi pag di ka nakinig, mapapahamak ka. O di ba sabi ng angel, huwag kayong lilingon. Bilisan nyo, dire-diretso lang kayo, pumunta na kayo dun sa bayan na yon. Huwag kayong lilingon, kabilin-bilinan. Matigas ang ulo ng babae, ng asawa ni Lot. Ligtas na sana, napahamak pa kasi matigas
ang ulo. Mga kapatid, wag nating subukin ang Diyos. Yes, ililigtas tayo ng Diyos. Pero siguraduhin mong hindi mo sinusuway ang Diyos. Kasi makakasama kang mapahamak kapag sinuway ka. Ligtas ka na sana, napahamak ka pa. Kasi hindi ka sumunod sa bilin. Susundin natin yung bilin. Yung sinabi ng Diyos, sundin natin. 27, kinabukasan maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya't iniligtas niya si Lot. Wow! Biruin mo, napakahalaga ng lingkod ng Diyos sa mata ng Diyos. At yung kamag-anakan ng lingkod ng Diyos ay mahalaga rin sa Kanya. Ang Diyos ay may relasyon kay Abraham, pero kay Lot wala. Pero dahil si Lot ay mahal ni Abraham, niligtas din ng Panginoon si Lot alang-alang kay Abraham. Di ba doon sa 29? Hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. So dyan makikita natin ang kabutihan ng Panginoon. At the same time, makikita natin ano ang dahilan bakit nakaranas ng pagwasak ang Sodom at Gomora, dahil sukdulan na. Mga kapatid, hindi ito isang kumbaga mahabang panahon na nilang ginagawa ito. It would have been generations after generation. Kasi, kumbaga, sobra na. Sukdulan na. Hindi na pwedeng hindi pansinin or hindi hatulan. Kasi sobra na. Napakabait ng Diyos. Bago mo magalit ang Diyos, kumbaga, it will take generations after generation thousands of years. Ibig sabihin, napakahaba ng pasensya ni Lord. Pero pag sobra na, ay may parusa na magaganap. Lalo na't napakaraming nananalangin. Umaabot sa kaharian ng Diyos ang napakaraming sumbong. Kikilos ang Diyos. Nawa po, may matutunan tayo sa mga salitang ito. Hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Ikaw na anak ng Diyos. Ikaw na lalaking anak ng Diyos. Hindi malulugod ang Diyos kung ikaw ay magiging bakla. Kailangang isurrender mo yan sa Panginoon. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ko na iisa-isahin pa ano ba ang mga ginagawa ng bakla. Dahil perversion yun. Hindi lang niya gustong maging babae. Gusto niya ring magkaroon ng asawang katulad niyang lalaki. At dahil dito nakakagawa siya ng marahas at masasamang mga gawa. Ang kasalanan ay laging nanganganak ng napakaraming kasalanan. So kapatid, kung ikaw ay kasama doon sa homosexual na pagkaalipin, ngayon pa lang isurrender mo na yan kay Lord. Isuko mo na yan sa Panginoon. Huwag kang magdalawang isip na isuko yan kasi hindi nalulugod ang Diyos. Nilikha kanyang lalaki, pagpakalalaki ka. Kasi nandiyan sa pagiging lalaki mo ang plano ng Diyos para sa iyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid. Pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos upang makilala natin siya at magawa natin ang kanyang kalooban. Tayo po'y sandaling manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang iyong mga salita sa aming puso. Nawa ito'y manahan at maitanim sa aming puso at mamunga ng sagana. Pagpalain mo rin po ang aking mga kapatid na nakinig. Nawa hindi lamang nila ito narinig, kundi ipamuhay nila. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.